lang kayo. Balita ako, may bago kayong papasok ang trabaho. Nag-apply pala kung matatanggap. Noong isang araw pa po umalis ang nanay. Nasa Pilipinas na po siya ngayon. Tumawag na po ba, tay? O tumawag ang nanay mo sa akin. Nakarating sa Pilipinas, walang problema. Kailan po babalik si nanay? May sama ng loob ng nanay mo nung umalis. Sabi niya sa akin, kung magkakaroon kami ng sariling matitirahan, babalik sa Canada. Wala naman pong nagpapaalisan nyo dito. Ang nanay po ang nag-decision na siyang umuwi sa Pilipinas. Alam ko yan, Elena. Alam ko rin ang kalooban ng nanay mo na hindi mareklamo at kung anong inuutos mo sa kanya, tiyak na gagawin at gawin hanggang makakaya niya. Alam mo, Elena, matagal na kitang gustong kausapin. Nung nag-aaral ka pa anak sa Pilipinas bago ako pumunta sa Saudi, nakita ko ang hirap ng nanay mo upang magkaroon ng pera. Kaliwat kanan siyang nagpupunta upang makahanap ng pera para sa pambayan mo lang sa tuition at pang-araw-araw mong gastusin. Alam ko po yun, tay. Hindi ko po makakalimutan yun. Nung nagpunta kami dito sa Canada ng nanay mo, ang nasa isip niya pagdating dito sa Canada ay makapagpahinga siya, makapaglibang, at kung meron pang kaming panahon, makapagbakasyon kami sa Pilipinas. Ngunit, ang inaasahan niya ay puro kabaliktaran. Naintindihan ko po ang lahat, tay. Kaya lang po, kailangan alam niyo rin na iba ang Canada, iba ang Pilipinas.
umalis? Wala pa po kayong pasok? Wala, bukas pa. Kaya taon na tatapusin ko ang mga aayusin sa garahe. Sana tayo maalala nyo ang sinasabi ko, matagal ko nang sinasabi sa inyo. Tungkol saan? Tungkol sa pagiging maayos sa katawan nyo. Tungkol sa paliligo. Mula nang umalis ang nanay, hindi ko pa kayo napansin na naligo. Ginabi yata kayo ng uwi, tay. Nag-overtime ba kayo sa trabaho? Oo. 2 araw na puro overtime. Nagugutom na po. Meron pa bang mapakain, Elena? Meron pa huwata sa rep. Ay, sandali lang, tay. Ako na ho magbubukas ng rep. Maalala ko, wala na palang natira kasi may mga bisita ako na dumating kanina. Ayan, may natira pa yatang pagkain ng mga bata nasa lamesa. May makapakain dito. Plastic na naman. Matulog na lang ako. Hoy, tay! Ba't naglalakad kayo? Halina, sakay na kayo! Nakasabay ko ang kasamahan ko sa trabaho. Nagkukwentuhan kami. Bumaba ako sa kabilang bus stop. Malapit lang sa bahay. Naglakad ako. Nakakaya ang ayos nyo, tay. Sa tingin ng tao, para kayong nanlilimahid. Di kasi kayo naliligo. Di pa po kayo nahihiya sa mga kasama nyo? Al, sige na, sakay na. Palagay ko wala namang pagkain pagdating ko sa bahay. Parati ako nagugutom. Mabuti, kumain na lang ako dito. Anak, ipagluto mo ako ng lechong kawali, inihaw na tilapia, barbecueng pusit, at kasama ba ang kanin dyan? Opo, combo na yan. Kasama na pati ang soft drinks. Sige po, ihahanda ko na ang order ninyo. Ito na po ang order ninyo. Enjoy your food! Salamat, anak. O, Lina, Lina. Halina, ladies. Pasok kayo
at magmerienda tayo. Tuloy kayo, tuloy kayo. Maupo muna kayo habang ihahanda ko ang merienda. Tuloy, upo. Si Edith, ang laki pa ng bahay ni Elena. Oo, sis. Oo, Kasi ilang beses na kami nakarating dito. Teka. Oo. Okay, ladies. Merienda is almost ready. Ang ganda, no? Sandali lang, ha? Tay, hindi ko po gustong ginagawa nyo. Tignan yung ayos nyo. Nakakaya sa mga bisita ko. Doon muna kasi kayo sa loob. Akin ang plato. At ako, ikukuha ko na kayo ng pagkain. Alina kayo! Ano pang ginagawa nyo? Pagdamutin natin ang inanda kong pagkain. Thank you, sis. Ikaw ba nagluluto nito? Ang sarap nito ah. O, syempre, ikaw naman. Mahusay akong magluto, Titikman no? ko ha. Kaunti O, na. sige. cha cha, singing as tigo tigo, tigo tigo cha cha, as tigo tigo Tay, baloney. maupo na lang po kayo habang pinapanood nyo naglalaro ang mga bata para hindi nyo mahawakan. Itong mga po ko gusto nila akong kalaro. Wag na po kasi kaliligo ng mga yan eh. Mga po, gusto ko na matulog. Okay po.